Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Panibagong Barangayan on air ngayong araw, and this is your friendly neighborhood tagabuyo, Ral Santiago po, at sa Team Pula, tayo'y go, go, go! Yes, go, 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 Ral. Ayan. At kami naman sa Team Puti, dito naman bawal lang mali. Katotohanan lang po ang nagwawagi at pinipili. Tuesday Vargas po at your service. Sa tama, kami ay mabilis, Team Puti. Let's go! Kaya naman, tuloy po kayo dito sa Face-to-Face Harapan! Sila naman ang hahagupit sa mga bisita nating makukulit. Please welcome our harapang tagapayo. Ang ating eksperto sa payong legal, Attorney Lorna Kapunan. Our love guru and spiritual advisor, Brother June Banag. At ang kukumpleto sa mga best tagapayo in town, our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At ang handang sumaway sa pasaway, the one, the only one, pambansang referee, Corina Sanchez Rojas, a.k.a. Ate Coring! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong Ate Coring! Ate Coring! Grabe naman, talaga namang the one na, the only pa, the only and one pa. Yes. Grabe. Sa ating trio tagapayo, ayan, nandito na naman sila. Sa kasong haharapin natin ngayon, ay masusubukan ng salitang respeto. Yan, respeto. Dalawang lola ang nagbabangayan. Pero ang away, hindi naman sa kanila nagsimula, kundi sa kanilang mga apo. Ayun, kasi nga naman, ang mga lola, pagdating sa apo, ang ending, parang nababastos na tuloy ang kanilang mga lola. Eh, papayag ba tayo na gamitin ang mga lola natin sa ganong klaseng sitwasyon? Ang ending, aayusin natin, pero dapat may humingi ng apologies po, lola. Bangayan ang magbilas na sina Josie at Elvie. Pagtatalo ng mga apo ang pinag-ugatan. Pero, sino ba talaga ang nasa tamang katwiran? Si Ate Elvie ay hindi pa pakailamera at chismosa. Ang sa kanya lang, matuto ang apo nila ng tamang asal, ng hindi palamura at palasagot. Wawa naman tong si Ate Josie. Nagmamalasakit lang kasi to si Ate Elvie, kusigawan yung mga apo, kumura-murahin niya. Lola din siya, kaya nasasaktan. Sa kanilang harapan ngayon, ating malalaman sino sa kanila ang lolang nagmamalasakit at sino naman ang may lihim na hinanakit. O, eto na. Nang makita niyang naaagrabyado ang kanyang apo, syempre, to the rescue ang lolay mo. Lola Josie, humarap ka na. Lola Josie! Mano po? Nanay, dito ako, nandito ako. Dito po kami, Nay. Apo, banda rito. Dito ka humarap, ayun. Na-overwhelm si Nay. Dala mo salamin mo? Hindi po eh. Ay, hindi mo nadala. Ayan, kaya medyo malabo ang kanyang paningin. Lola, anong problema mo? Pinoproblema ko po kasi yung si Elvie po. Kasi po sa pangingialam sa mga batang nag-aaway, nakikihalo siya. Eh, doon po ako nagwawala.
Okay. Oo. So, lola din siya? Opo. Pero bilas mo daw, bilas? Opo. Lagi po nakikialam sa away ng mga bata. Lagi niya pong inaano yung apo ko, sinasabi. Kasi po may tinda po kasi yung apo ko nagtitinda-tinda sa harap. Lagi niya pong minumura. Lagi niyang inaaway, sinisigawan. Siyempre po, lola ko. Nasasaktan din ako So, ano naman ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa? Yun nga po, kami dalawa na po nag-away. Anong klaseng away? Nagkasabunutan na ba kayo? Sinasabihan ko po siya na kung ano-ano na rin po lumabas sa bunganga ko. Ayun. Ikaw, yung mga apo mo rin kalat-kalat ng basura dyan sa labas Sabi kong ganun, ako naman ang tagaligpit. Lagi po kami nagbabangayan. Ano yung tapunan ng tubig? Ayun po, binubusan niya yung tubig yung paninda ng apo ko. Ay! Ibang klase din naman yung lola na yun. Sa palagay mo naman, yung sa pagitan ng dalawang apo, nasa katwiran ng apo mo. Nasa katwiran naman po yung apo ko Kasi po bumibili yung bata sa apo ko, bumibili ng ng sa malamig. Sabi po ng apo ko, teka, kukuha lang ako ng yelo sa loob. Kumuha po. Paglabas niya, nakita niya, siya na nagbebenta yung apo niya. Kaya nagalit yung apo ko rin sa kanya. Nagbusan sila ng tubig. Palagi ko naman pwede naman niyang pag-usapan. Di ba? Una mag-donate kami ng basurahan. Di tapos. Lagi po siya angil lang ang salita. Parang ayaw umamin ng pagkukulang. Siya naman raw ang lola na palaging mainit ang ulo. Sinisigawan kahit sino, kahit yung apo. Eto na yung inirereklamo. Lola LV, humarap ka na! Hello, Lola LB! Ano na? Pareho, 66 ka rin? Opo. Oo, pareho kayo ng edad ni Lola Josie, Opo. So, ito ay... Chismosa yan. Ano? Chismosa. Dagdalera. Kaya ganyan na yung sa akin, mas maganda ako. Diba? Saan ka pa? Okay, mo? Kasi mas maganda ka? Yes! Oo. Tsaka mahal po ang LB. Oo. Ikaw na yung siya, kaya titismis na ako may lalaki. Naiingit lang siya. Diba? Naiingit. Pero may boyfriend ka talaga? Ngayon sa wala, dahil buda na ako. Okay. Inintindi ko mga apo ko at mga anak ko. Ano naman yung yung pinag-aawayan ng mga apo? Nag-aaway sila dahil sa bumiling bata. Sabi ni Ira raw, kuha siya ng yelo. Siyempre, naiinip yung bata. Binenta ng apo ko. Pagdating, pag ganun na, nag-aaway silang dalawa. Inaawat ko. Dumating to, sumusugod. Ano gagawin ko? Minumura ako ni Ira. Di natural, patulang ko. Okay. Pero bakit mo naman daw minura? Minura mo daw yung apo niya. Hindi ko minumura yung apo niya. Nagmura sa akin, kaya pinatulang ko. Minumura mo daw siya Minumura mo siya Hindi ako pala Tapos binubusan pa yung tinda niya. Natural, galit ako. Hindi mo dapat tubig yun. Hindi mo dapat kaya mo ginagalit. ng tubig yung paninda niya. Kasi dapat lang yun. pag napasa yun, pag napasa yun, hindi na matitinda yun. Dahil, ayaw na tumigil. Pag-alamera kayo. Painumin muna natin ng tubig itong dalawang lolang ito. Sandali lang kasi baka tayo magpa-ambulansya. Ninenervyos ako. Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimula? Face to face, sinong ngiti? Face to face, inyong mali. Harapin mo face to face. Nakainom na ng tubig ang kapwa lola sa pagpapatuloy ng ating usapan tungkol sa away ng mga lola. Lola LV, totoo bang parati kang high blood sa apo ni Lola Josie? Kasi naman, mali yung ginagawa ng apo niya, ha? Inaawat ko lang, sinasaway ko lang, palamura mga apo niyan. Palasagot. Sino hindi magagalit sa tanda ko ito, mumurahin ako ng bata. Natural, papatulan mo. Bakit ba nag-aaway yung dalawa? Agawan ba sila sa pwesto o agawan sa mga bumibili? Dahil iba naman yung binibenta nito. Iba naman ang binibenta nito. Hindi lang nagkataon lang noon na bumibili yung bata. Siyempre, kumuha siya ng tubig. Yung bata naiinip, kaya binenta ng apo ko.
Tapos nagkakaroon si Ira nung dumating. Dahil lang doon. Siyempre, nabili na sa kanya eh. Oo. Bata agawin pa. Siyempre, Babalik at babalik naman yung naghihintay yung bata. nagbibenta. Siyempre, naghihintay yung bata. Babalik at babalik yun. Sabi niya, pamilya na. Di mo pinabilan na ako ko. Kaya nagagalit siya. Agad. Tapos dumating siya, inaaway niya. Nag-aantay naman yung bata Tapos pala eh. apo niya, inaaway niya. Nag-aantay naman ng para bibigay maayos yung sila, ano eh. inaawat ko. Eh, ayaw, ako mo agad ang nagbigay ng ano siya. eh. Dapat magantay siya kasi paninda niya. Teka muna, sandali lang. Nagbayad na. Opo. Hindi pa. Nagbayad na raw sa kanya. Alam mo, parang Hindi hindi pa totoo nagbayad. yun, Aling Josie, kasi Yes. bakit mo naman babayaran 2 beses yung isang bagay? Hindi pa Kasi nagbabayad. ganito yan, bumili po sa kanya. Bumili. Bumili Dapat nga, po hindi pero niya sabi niya, pinagbilan. Kasi ganito yon. Kung ako rin, bibili ako ng soft drinks, uhaw na ako. So may dalawa. Eto, walang tao. Eto may tao, meron din siyang soft drinks. Dito talaga ako bibili. Punta ka doon. Paano mo ngayon dedepensahan yung apo mo na wala siya sa pwesto niya nung nandun yung bata? Hindi po, kasi mali naman po yun eh. Yung kumuha lang ng yelo, bebentahan niya. May kumuha lang ng yelo eh. Alam mo, Siyempre, sabi mo- babalik at babalik agad yun. Pero yung apo mo daw ang unang nagmura kay Lola Elvie. Hindi, siya daw po. Ang kwento ni Ira, yung Naawat apo ko, sila ni siya daw ang Princess. nagmura, kaya Oy, nagalit baliktad siya. yun. Sinungaling kayo. Ano? Pero hindi ba sabi nga nila, kahit murahin ka pa ng matanda, wag mo nang sagutin. Yun naman ang Sinungaling sabi. ako na pala sagot. Pala mura. Ilang taon na ba itong mga apo ninyo? Ano na po yan, 18? Ay, bata pa. Bata pa. Ay, anak, 18, yung apo niya, 22 na. O, 20 na yung apo mo, baliktad ka rin, hindi mo tinatanong mabuti. Okay. Diba? Nako, Apo mo, hindi mo alam kung anong edad. sabi nila, Doc Camille, hindi daw totoo na habang tumatanda ka, lalo kang nagiging pasensyosa. Ang kabaliktaran talaga, ang katotohanan, habang tumatanda ka at nagkakaedad, lalo kang irritable. Yes. Ano ang totoo yan. totoo Totoo doon? yan. Okay. Una-una maraming posibilidad eh. Yung tinatawag nating physical at saka cognitive conditions. Siyempre, pag ikaw matanda, marami ka nang iniindang sakit. So, kung minsan ito na-channel siya na dahil frustrated ka, hindi ka na makalakad na katulad ng dati. So, nagiging irritable ka. Ngayon, kung cognitive naman, siyempre, nandyan lumalabas yung dementia, Alzheimer's, automatic yan. Talagang may posibilidad na nagiging agresibo. Imbis na sabihin natin na mas malumanay ka, mas nawawala ng pasensya. And kung nagme-medicate ang mga yung nagkakaedad, ang tendency, may mga gamot po kasi na talagang affected ang mood. So, yung mga mood swings, yung mga sinasabi natin na iba-iba yung kumisan, ang bilis-bilis natin mag-change ng ng pakiramdam na biglang nagagalit, nangyayari Minsan yun. ang maintenance may epekto sa utak, ha? Malaking Nakakainit effect ng yun. ulo. Malaking Oo. effect po. Yung mga ginagamit nating gamot for blood pressure, yung mga maintenance for diabetes, and definitely kung kayo ay mayroong diabetes at ito isang kondisyon na talagang apektado agad ang mental faculties natin. In fact, pwede po talagang mas mabilis uminit ang ulo natin. Ayun. Kailangan lang talaga sa mga nagkakaedad, maintindihan natin yung nangyayari sa katawan natin at sa isip natin habang nagkakaedad para napipigilan natin. Kasi dala na po yan din ng edad, yung init ng ulo. Eh ate ko rin, ito po si Lola Elvie. Nung May po last year, nagka-stroke po siya. Nagka-stroke kayo? Mild stroke. Mild stroke. Kaya parang medyo parang may konting iwi ang inyo pong labi. O pati yung pagsasalita. Dapat iwasan na ninyo yung galit, nanay. Lalo ko na-high blood, di pa ka nakakarinig ako, hindi maganda. Sino ba talaga ang tama? Sino ang mali? Dedepensa na ang kakampi ni na Lola Elvie at Lola Josie ang kanilang mga apo. Ayan, so pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sinong sisimama? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Ito ay awayan ng dalawang
senior citizen, kapwa na po halos magsisitenta na mga lolang nag-aaway dahil po sa nagmula sa kanilang apo. Pero yung sa kanilang dalawa, wala na nga, buti na lang nagsanga-sanga dahil ayan, nagchismisan at nagsabihan na ng mga masasamang bagay sa isa't isa. O eto na, mula sa mga lola, pakinggan naman natin ang mga apo na naging ugat ng kanilang alitan. Siya ang apo ni Lola Elvie na parating sinisigawan ni Lola Josie. Yang, humarap ka na! Totoo naman, Ate LB, napakailamera ka, tinggitera ka. Oy, Nainggit ka sa inggitera. paninda ko. Hindi ako inggitera. Mahilig ka mangutang, tas di ka nagbabayad. Ikaw ang inggitera. Hindi ako. Parehas kayo ng apo ko, Parehas kayo kinain ng yung lola paninda mo. ko. Parehas kayo ng lola mo. Ikaw yun, Parehas ikaw kayo ng yun. lola mo. Parehas Kahit kayo ng matanda lola ka, mo. lalabanan Ikaw kita, ang pero inggitera. gumagalit pa din ako Talaga sa'yo. naman eh. Kahit matanda na ako, lalaban din ako sa'yo. Tinggitera kayo ng apo mo, ginain yung paninda ko. Hoy, ikaw ang inggitera. Lola mo yung inggitera. Ikaw yun, nangungutang ka, tapos hindi ka nagbabayad, sa iba ka bumibili. Ano, masakit? Kahit nangutang ako. Dahil marunong ako magbayad ng utang ko, kaya marami nagpapagutang. Talaga, nangungutang ka? Nangungutang ka sa akin, pero sa iba ka bumibili. Kahit kailan Masakit. hindi ako mangutang sa'yo. Pakilamera kayo ng anak mo at inggitera ka. Pakilamera. Ikaw ang tinder, ikaw ang nangungutang. Ha? Inggitera ka talaga, kaya ka na-stroke. So, lumalabas na ang tingin mo, Yang, naiinggit silang maglola sa iyo. Opo, ginaya po nila yung paninda ko. Kayo ang Ginaya gaya ng nila. paninda namin. Kami Siomay lang ang tinda mo. Kaya Oo nga, nga, una ka nagtinda, pero siomay ang tinda Kayo nyo. nagtinda man. Pag may bumibili sa akin, naiinggit kayo. Kaya naiinggit kayo. Naiinggit kayo sa akin. Kayo naiinggit. Kaya una kami nagtinda, kaya kayo nagtinda. So, ang sinasabi mo, ginagaya nila ang paninda mo. Okay, dati, siomay lang. Ngayon, meron na rin sila ng tulad ng Opo, sa'yo. nag-iba na po Okay, sila. so ang naintindihan namin dito, may bumibiling bata. Yung bata na inip dahil wala ka sa pwesto mo. Hindi po nagpaalam po ako sa bata, nakukuha po ako ng yelo kasi sa akin po siya bumili ng Milo con yelo. Tapos po, pumasok po ako, sabi ko, wait lang, be, kukuha lang ako ng yelo. Tapos di ko po kasi maninag masyado yung bata, malabo po yung mata ko. Paglabas ko po, hawak ko na po yung yelo, pinagbebentehan niya na po, sabi niya sa kanya lang daw po bumili. Ewan ko, ikaw, Tuesday, kasi iba-iba yan, Lalo na kung magkatabi lang kayo at nakita mo na talagang dito na bumibili, kumuha lang ng yelo, bakit mo nga naman, ako sasabihin ko, hindi, hintayin mo lang, babalik na kagad yon. Gaano katagal ka ba nawala? Saglit lang po. Saglit lang. Sa loob lang daw ng bahay pumunta eh. Kaya nga, so anong tingin mo? Pero kung talagang nagmamadali na yung bata, wala na tayong karapatan na... Hindi po nagmamadali yung bata at sadyang inagaw niya po talaga. Ayun. Opo. Ay, wala tayong testigo doon. At saka po wala pong Milo con yelo sila. Ako lang po yung may Milo con yelo. Paano po bibili yung bata sa kanila? Okay, Milo teka po, muna. Anong talaga tingin mabili mo? sa Anong akin. tingin mo? Ano yung tanong mo? Parang contradicting yung statement ni ate. Ni Ate Yang eh. Kasi sabi niya, nainip daw yung bata. Pero kumuha siya ng yelo. So, paano niya nalaman na paano niya nalaman na inagaw yung bata, di ba? Paano narinig? So, gaano ba kalayo yung pinagkuhanan mo ng yelo? Ito ang CCTV footage. Ay, wala pala. Walang CCTV. Walang CCTV. Yun na nga lang, mahirap patunayan, Yang, na talagang sadyang nang agaw yung isa. Ayun. Pero tingin ko dito, ang isa sa mga leksyon dito, huwag mong iiwan ng customer mo. Yan. Ha? Kailangan parati nandun sa ano. Dapat handa na. Ako doon sa bata, nakukuha po ako ng yelo kasi po naubusan nga po ako ng yelo. Ayun. Pero sabi naman po niya, sige daw po. Nag-oo naman po yung bata. Oo. Pero kung ako sa'yo, leksyon na rin ito, Lola Josie, na nakaabang na talaga yung susunod mong batch ng yelo dyan. O kaya meron kang kasama. May assistant. May assistant ka, may kasama ka. Kasi may anak po kasi ako, binabantayan din po ng nanay ko. Doon lang po din ako kumuha ng panggatas. 10 months. Oo, syempre, kasi kung meron ka nga namang katulong doon, babayaran mo din yung katulong mo. Babawas pa yan sa kikitain mo. Sa maghapon, ano ang kinikita mo? Ano lang po, halagang 400, 500. Ganun. Oo, okay na rin. Kita na yon, labas na doon yung puhunan. Opo, labas na po doon. Ayun, so 400, 500. Ba't ka naiiyak? Yeah. Kasi yung anak mo, ilang taon na ba yung anak mo? 9 months. 9 months pa lang. 9 months pa lang na pumayat ka na ng ganyan. Implant.
So nagpa-implant ka na. Isa lang anak mo? Opo. Ang bata-bata mo pa, nabuntis ka na. Meron ka ba asawa? Opo, Yung apo ko po ang asawa niya. Yung apo mo? Oo, kasi 15 years old lang po yung apo ko yung lalaki. 15, Nag-aaral pa po yung apo ko. 15 years old lang yung lalaki, siya ay 20. Oo. Nag-aaral po kasi yung apo ko. Nag-aaral. O tama naman, magpatuloy siya ng pag-aaral niya. Grade 9 lang po yun Oo. Pero hindi mo naman po Kaya- siya malata na bata kasi matangkad po siya tas matured. Ayun. Kaya po hindi rin maibili ng gatas yung apo niya. Ano ba ito, Attorney Lorna, sa batas? Kung 15 years old yung lalaki, consensual. May kasabihan naman po, age doesn't matter. Pero may anak na at may consent ng may mga magulang po ba ito? Hiwalay din po sa asawa yung... Hiwalay din. So wala ring magawa. Wala rin. Marami magawa. pa pong So kumbaga, wala naman nagrereklamo, Attorney Lorna, kay Yang. So walang masama sa kanilang ginawa. Walang labag sa batas. Unang-una, dati sa lumang batas, ang marrying age sa lalaki ay 16 at sa babae ay 14. Pero dahil sa experience na walang nagtatagal na marriage na ganyan, pinalitan yan sa family code. Ngayon, para sa male is 18 and sa babae is 18. Kasi yun ang inaakala ng batas na at that age, pwede na silang magkaroon ng kanilang discretion. Ngayon, nakabuntis, 15 years old. Correct? Yung apo mo? That means, ang tanong dito, saan ang values education dyan? Kasi lola kayo. Saan ang mga magulang dyan? Dapat yung sex education, tinura ng mga magulang, no? Oo. Pero sa ngayon, ang issue dito ngayon, Yang, hindi naman kayo kasal. Hindi talaga papayag ang batas na ikasal kayo, no? Kasi bata pa siya. Pero anyway, kung nagmamahala naman kayo, baka naman sakali umubra, no? Kaya ikaw ay napipilitan ngayon na magtinda. Ang pwede dyan, solo parent. Because siya ang head ng family Oo. Kasi yung 15-year-old, wala, minor pa yan. Ayun. So pwede kang kumuha ng benepisyo sa barangay. Makakatulong po sa hanap buhay. Para hindi na pinag-aawayan yung isang Milo Conielo. Hindi ba? Sa pagbabalik po natin, makakausap po natin si Ces, ang apo ni Lola LB. Medyo naiba ba siya? Dito kay Yang, malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimawan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Nako, doon pa lang sa sulok, nakikita ko na, nagiinit na itong apo ni Lola LV. Naiba ba siya dito kay Yang na apo naman ni Lola Josie? Malalaman natin, Ces, humarap ka na. Mo kahit yung lolo ko. Itanong mo lola mo. Tanong mo siya. Minanabastos kita. Minumura mo siya. Kahit sino sa inyo, wala akong minabastos sa inyo. Ikaw ang bastos. Kita mo, mga bata pa lang, 19, 20, pero yung murahan nila, ang lulutong, Alam mo, Ces, ang ganda mo. Pwede kang artista, pero ang bibig mo. Lola ko po Nako, Day. Pigilan natin yung pagmumura. Walang mararating yan na maganda. Walang mararating na maganda yan. Ikaw rin, may tsura ka din. Maganda. Maganda rin ang kinabukasan ninyong dalawa. Pero, kung sa simula pa lang, bata pa lang kayo, ganyan na kayong magsalita, hindi ka lalapitan ng swerte. Ces, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang problema? Nagalit po kasi si nanay. Dahil nga po, pinagmumura niya. Inawat po kami. Kasi nagtalo po kami. Ang una po niyan, may bumibili na bata. Hindi ko po alam na bumili sa kanya.
Nagtitinda po ako. Nagsiselfone lang din po ako kasi hindi ko po talaga pinapansin yung mga kung sino yung nasa paligid ko. Basta yung akin lang, focus lang po kung ano yung nasa akin. Hindi ko po alam na kumuha siya ng yelo. Hindi niya naman po ako sinabihan. Hindi naman po kami magkaaway nung araw na yun. Pwede niya akong sabihan na kukuha siya ng yelo kasi hindi ko narinig, hindi ko nakita. Yung bata po, nakita ko, nakatayo lang, ganyan. Binagbilang ko na po, baka po naiinip. Kaya inano ko na po. So wala naman yung sinasabing agawan na parang, dito ka na bumili. Wala po, wala pong agawan na gano'n. Kasi okay naman po kami. Tapos bigla niya akong inaway paglabas niya ng so okay naman kayo? Opo, okay po kami. Ayoko lang po, nung binuhusan ni Ate LB, yung paninda ko ng tubig. Nagalit lang po ako kasi nga, minura po yung lola ko. Hindi ko naman po siya mumurahin kasi po lagi niya po akong inaano kahit hindi ko naman po siya inaano. Nagmumura ka. Lagi po siyang nangingialam sa paninda ko. Galit ko, binuhusan ko ng tubig paninda mo. Aminado ako dun. Kasi nga, pakilamera ka. Hindi ako pakilamera. So ngayon, teka muna. ko lang kayo. Pero teka muna, nagsasagutan lang kayo ni Opo, Ses. nakialam na po siya. Tapos nakialam na si Lola Elvie. Naawat ko lang kayo, hindi ako umawat po yung lola ko. Hindi niya po kami maawat kasi po walang tumitigil sa amin. Okay. Sa kagustuhan po sigurong maawat kami ng lola ko, nagbuhos na po siya ng tubig. Ang sabi po ni Yang, bayaran ko yung na-damage na ng lola ko. Magkano yung na-damage? Magkano yung puhunan? Wala kang babae. Binuhusan niya naman po ng tubig din yung 3,000? paninda ko. Talaga ba? Opo. Milo Conielo lang, 3,000 na ano pa? Po yung mga fishball pa, tapos yung mga kwek, hotdog. Marami po kasi akong tinda. Ganon. Nauubos yun sa maghapon? Yung iba po, tapos yung iba naman po, natitira, tapos nilalagay po. Ayun, okay. At saan ka naman saan ang enter mo? Saan? Sila muna tatlo, di ba? O ikaw naman, paano, kailan ka naman pumasok sa eksena? Ito nga po dahil nga po, yun nga, lagi niyang minumura yung apo ko, lagi niyang inaano. Ayun, nag-iinit din ako sa kanya So sinugod mo? Opo. Sinugod mo rin? Opo. Pero wala namang tapunan ng tubig? Yun nga po, tinapunan niya nga po tubig yung paninda nito. Hindi, ikaw, wala kang ginawa? Wala po. Ayun. Ang importante kasi yung hindi mo gawing pisikal. Yung galit. Oo, kasi pag kami hinawakan ka na bote, o itak, o kahoy, o itlog, tubig, binato mo, habla na yan, Lola. Biro mo sa isang beses lang, nasa halagang 10 piso yan. Nagpaalam pa po sila sa akin na magtitinda sila. Kasi nga po, una po akong nagtitinda doon. Sumunod lang sila. Pumayag naman po ako kasi nga para may kasama ako. Kasi nag-resign na po ako sa trabaho ko. Gusto ko na lang pong umano sa sarili. Araw-hawak ko po yung oras ko, ganun. Oo. Tapos nagpaalam po sila sa akin na magtitinda sila, ganyan. Bago pa po sila magtinda ng Milo Conielo, nagtitinda na po talaga ako noon. Natitigil lang po kasi pag may event po, may mga racket po ako, maalis po ako, natitigil po talaga yung paninda ko. Hindi ko po alam na gagayahin niya yung paninda ko. Yung Milo, tinigil ko na po. Tapos sila na nga po yung nagtinda, pinabayaan ko na. Sa nakikita ko po, malaki po talaga yung kita ko dun Sa araw-araw kasi po mainit. Oo. Tapos, sabi ko, baka pwede, sa akin lang po baka pwede na anuin ko na lang ulit yung paninda ko. Ganon yan lang din po. Ayun. Ano ang masasabi ninyo dito? Ito ang kakampi nyo, ha? Sige nga. So in my opinion lang po, hindi naman po siya makakapagtinda kung hindi niya nakikita si Ses na nagtitinda. So parang nagka-idea po siya kay Ses na, mag-business na lang din ako nakatulad sa kanya para may kita din ako, hindi lang nakatambay sa bahay. Oo, kumbaga may utang ng loob din siya. Yes po, parang kumuha po siya ng perspective niya kay Ses. Wait po, bago lang po ako doon, di ko po alam na nagtitinda siya ng ganun. Pero still nakita mo pa rin siya na nagtitinda. Bago lang po ako doon, kakapunta ko lang doon. Kada po kasi sa bahay po ako umuwi, tapos pupunta po sa kanila, uuwi, ganun po. Kasi po, yung inaalagaan ko po kasi yung anak ko minsan, tapos uuwi po sa bahay, ganun. Okay. Pero paghapon, anong news ng pagpapaalam mo kung ano? Paghapon po na nagtitinda siya, wala po siya doon. Kaya pag wala kayong alam, manahimik na lang. Kasi in my opinion nga lang nagigets mo ba ako? In my opinion lang po. Okay na. Okay, ito naman. Okay. Ito naman. Ay, ito na. Si ate, Parang ikaw yung lola ni medyo... Ang sa akin naman po,
Malinaw yung sinabi mo kanina eh. Nagtitinda ka, ay focus ka sa paninda mo. So, ibig sabihin, nakita mo na may customer to. Ngayon, pumasok. Ngayon, yung bata lumapit sa inyo. Respetuhin mo to. Na parehas kayo nagtitinda. Mano sabihin mo doon sa bata, boy, nauna yan, baka magalit sa akin yan. Parehas kaming may tinda. Sa kanya bumili. Hindi sinabi mo kanina, pwede niya po akong sabihan. Hindi, ang magsasalita, ikaw sa bata. Boy, wag kasi pareho kami may tinda, baka magalit. Kumuha lang ng yelo. Imposibleng hindi mo nakita kumuha ng yelo to. Hindi nga alam. Kaya, ibig sabihin yan, Hindi ko narinig na kumuha siya ng yelo. Sinamantala mo. Sinulot mo. Malinaw, sinulot mo. Nung bata mo tumalikod. Bata ang lumapit. At saka mo ngayon, nung lumapit yung bata, pinagbilad mo, saka ka ngayon nagbigay ng alibay na inip. Ano lang yan, hindi totoo yan. Hindi excuse yan. Panunulot yan. Ayun, okay. Unahin natin ang ating harapang tagapayo, Doc Camille. Unang-una siguro, pag ikaw ay isang senior, dapat nating isipin yung ating kalusugan. Kasi alam niyo naman, yung kalusugan natin, pag habang tumatagal, parami ng parami sumasakit sa ating mga katawan. And definitely, unang-una, pag tumatanda kayo, humihina ang ating pandinig. Or kaya naman sabihin natin, pati yung ating paningin. Konting sigaw, kumisan, mali yung pag-decode ng message, akala na natin ganito, kaya ang bilis nating magalit o magre-react tayo kaagad. Kasi, halimbawa, sumigaw itong isa, ang pinapatunguhan niya, hindi naman pala si Lola Josie, kundi yung apo. So, ang tendency, bigla kang sumisiklab na ganun. Ngayon, bilang isang apo, dapat nyo ring intindihin ang inyong mga lola na kinakailangan maging sensitibo rin kayo sa pangangailangan nila. Na lola, wag ka nang sumali dito. Usapan namin ito. Hindi ka na kailangan maging dito kasi kung di baka mamaya atakihin ka. Kailangan mayroon kayong ganong klaseng kayo ang magpapasensya, hindi yung mga matatanda. Kasi unang-una dito, di ba, kailangan respetuhin natin sila. Pangalawa, hindi lang ito pagre-respeto ko, hindi yung tamang pangangalaga. Tama. Thank you, Doc Camille. Dr. Love, minsan sinasabi, di ba, na wala ka bang pride? Di ba? Tama ba yung tanong na yon na kailangan parati ka na lang tama? Dapat kasi ang buhay natin nandoon sa tama. Pero pag pride ang pinag-uusapan natin, hindi naman maganda sa isang tao yung wala tayong pride. In reality, kailangan natin yung pride. Pero kailangan alam natin kung kailan natin gagamitin yung pride na yan. To top it all, itong magkakaharap na ito ay magkakadugo. Magkakamag-anak ito. No? Kaya nakalulungkot makita na ganito ang nangyayari. Sa mga lola, alam niyo, pag punong-puno kayo ng galit sa inyong puso, tatanda kayo. Kukulubot ang mukha ninyo. Finally, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung sinabi ng nanay ko sa akin nung araw. Nung nabubuhay siya, lola, sabi ng nanay ko sa akin, ipakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung mabuti ang puno. Ayun. Pag nakita nating palamura ang mga apo at mga anak natin, ibig sabihin sa bahay nila ang mga magulang palamura. Tayo po ang ehemplo ng mga kabataan. Palagi nakatingin sa atin ang mga apo. Minsan nga napagsasabihan tayo at napakasakit kung kailan ka matanda na tsaka ganyan, wala kang pinagkatandaan, napakasakit madinig yun. Subukan nyo, balik natin ang Diyos sa buhay natin at baka magkasundo ang pamilya. Yun ang mahalaga. Magkaisa kasi magkakapamilya pala kayo, no? Magkakapamilya kayo At maganda yun kasi baka mga bata pa mga anak ninyo. Tanggalin natin yung galit at away sa pamilya. Okay, Attorney Lorna Kapunan, talamak ang verbal abuse at iba pang mga pang-abuso sa barabarangay. Pero sa mga pumupunta dito sa face-to-face, halos walang naghahabla ng kaso. So, paano natin masasabing mapipigilan natin ang tuloy-tuloy na ganito? Alam mo, nasa barangay yan Kung maayos ang barangay nyo, alam nila yung mga residente dyan, alam nila kung sino mga nag-aaway. Kasi miskin na hindi ka pwedeng dumiretso sa korte.
Kung members of the same family, meron tinatawag na earnest efforts at compromise. Paghihintayin ko ng 6 months bago ituloy ang kasong yan. Ano? Lalo kung magkamag-anak. Lalong kung may kamag-anak, no? Kasi pinag-uusapan natin yung away na ganyan. Marami akong mga kliyente. Well, meron akong mga kliyente. Kung minsan kasi, ang result ng verbal abuse, physical abuse, ganyan, o pag-aabuso sa pamilya, it's also dahil sa medication. Kanya wag tayong umasa sa maintenance. Meron akong mga kliyente na nag-iba ang behavior nila dahil sa epekto ng medication. Balik tayo sa sa kangkong, sa natural, no? Na wellness because it will affect naapektuhan ang mga judgment ninyo dahil sa mga gamot na yan. At idadagdag ko lang lastly, maganda ang nagbi-business, no? Lalo-lalo na kayong dalawa, Yang tsaka Ses, hindi na kayo bata, magulang na kayo, nanay na kayo. You have a 9-year-old baby, Yang, at saka ikaw 9 months. 9 months old baby at saka ikaw 6-year-old baby. Ibig sabihin, hindi na kayo apo, magulang na kayo. Pakita nyo sa mga magiging anak nyo na hindi sila kagaya ninyo. Okay? At ito talaga ang resulta ng broken family. Pero sa batas, ang parental authority, walang parental authority ang mga lola at lola. Ang talagang may tinatawag na parental authority ay ang mga magulang. Magulang na pabaya. Ayun. Yung mga magulang na pabaya. So, pwede namang magsimula na lang sa inyo. Huwag nyo na lang tignan yung mga ehemplo. Diba? Wala, yan ang kanilang love language nila yan. Kumbaga, kung mali, huwag nyo nang gayahin. Tikuring, may kasabihan na an eye for an eye leaves the world blind. So lahat tayo bulag, di natin alam ang patutunguhan natin kung gantihan tayo ng gantihan. Away tayo ng away. Biro mo. Sa halagang 10 pesos. 10 pesos. Ayun, okay. Meron pa kayang magiging resolusyon ang ganitong klase na mula sa 10 piso, nagsanga-sanga na. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Tulad ng parati nating ginagawa dito sa Face to Face Harapan ay tulungan kayo at maitulay kayo sa mga pangangailangan ninyo na mabibigay ng barangay. Okay? Kasama na dyan yung mga tulong sa mga senior citizen, yung mga inyong maintenance, kalusugan, health center, at dito naman sa inyo, pwede rin naman kabuhayan. Tuturuan kayo ng TESDA para maintindihan mo yung tamang pagninegosyo. Para mapaikot lalo ninyo ang inyong mga pondo, di ba? Pwedeng trabaho, pwede namang sarili ninyong negosyo. At, syempre, yung pwede nyo makuha para sa inyong mga anak, yung 4-piece at solo parent. Dahil nagkabuhusan ng tubig sa mga paninda, bibigyan ko kayo ng tig 225 para mabawi yung nabuhusan ng tubig. Ayun. Ito hindi para kayo ay maging tamad, ha? Kasi wala namang instant sa buhay. Ang gusto lang natin, marami tayong natutunan dito. Kayo rin ang magsisipag para makuha yung ibang benepisyo. Tulong lang yan para makausad na kayo mula sa pagka-negatibo. Okay? Tanggalin na natin pagka-negatibo, right? Magbati na kayo ngayon. Kailangan. Shake hands na kayo. Shake hands na kayo. Sige na. Ayan. Ayan. Diba? Sige na. Tumayo ka din. Kailangan sa gitna kayo magkita. Okay, 1, 2, 3, go. Tayo. Ayan. Kailangan talaga binibilangan. Hindi ka kasali, Rai. Diba? Yang, wag nang sumagot. Para, sige na, okay na. Bili po kayo dito, ganun na lang.
At pagka nandyan dyan naman si Lola, o sige Lola, ang ganda mo ngayon. Okay, bili na po kayo dito, bili na kayo. Ganon. Ang maganda po gawin sa business ay mind your own business. Ayan. Mas maganda yun. Mind your own business. Lola, magpa-beauty ka na lang sa bahay. Huwag ka nang pumunta sa pwesto nila. Diba? Ikaw din, Lola Josie. Isipin mo na lang sarili mo, kalusugan mo, okay? Kayong dalawang lola. Kailangan magbati din. Sige na, tumayo na kayong dalawa. Oh. Yee! Si Lola, ang ganda ng ngiti. Mas maganda ka pag nakangiti ka. Oh, di ba? May pinagmanahan, oh. Mula sa matatanda, nakikita ng nakababata ang kanilang magiging kinabukasan. Naniniwala kayo doon? Pag nakita ko yung lola mo at yun ang impluensya niya sa'yo, parang alam ko na kung saan ka pupulutin. Kailangan baguhin natin yung hindi tama sa nakikita natin sa nakatatanda. Napakalaki ng impluensya ng nakatatanda sa pamilya, sa kaugalian ng nakababata. At ito, para sa mga nagsisimula pa lang sa buhay tulad ni Yang at saka ni Ses, ha? May mga pagkakamali sa kabataan na hindi na natin mababawi, ha? Yung mga ganyan, na hindi na natin pwede burahin. Para na siyang nagiging permanenteng peklat, permanenteng lamat, na may epekto sa potensyal ng inyong kinabukasan. Kasama na yung kinabukasan ng anak ninyo doon. Wala nang bawian. Maganda na sana ang patutunguhan na lihis pa dahil sa epekto ng walang kwentang bagay. Magsipag, magsikap, lahat ng uri ng negatibo tanggalin sa ugali, sa abot ng makakaya, at saka sa mas madaling maaabot ninyo ang inyong mga pangarap. Okay? Sa mga nakatatanda naman, naku, kailangan imbis na nagbabangayan, kayo na lang ang nag-aakayan. Tama? Okay, Lola, ha? O mamaya mag-akayan kayo. Ibibigay na natin maya-maya ang inyong mga ipinangako. So, ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap at tulungan. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Dahil tinanggal po ako sa party po namin. Tinanong mo, bakit ka tinanggal? Kasi ma'am, ang namersonal siya ma'am, di daw ako butante sa lugar namin. Kahit nag-ambag na siya ng 20 pesos bilang kontribusyon. Di ba sorpresa sabi ko, ito na, pero hindi nangahulugan na yung 20 na yun ay makakakuha. Dapat pagtanggol niya ako bilang kaibigan. Oh, bakit si Ate Bikay ni Lisa hindi sa butante? Christmas party, hindi man eleksyon yun eh. Teka muna, teka muna. Ba't naningin siyang 20 sa akin, tinanggap niyang 20 ko? Huwag kang galit sa akin. Galit ka lang, galit pa ako sa'yo, huwag ka mo nang lamak. Harapin mo face to face.